ay hindi pa umaabot sa ganoong level. Kung hindi naman niya sasabihin, nakapangako na siya sa harap ng maraming tao. Habang nag-aalinlangan si Liu Roxu, tumakbo si Xie Yifu. Instructor Liu, may tumawag na estudyante sa akin. Kaya tumakbo agad ako. Ayos lang ba si Rong Yimin? Ayos lang, ipapakita ko sa'yo. Pagkasabi niyon, dinala ni Liu Roxu si Xie Yifu papunta sa mga kaklase. Malungkot mong tiningnan ang likod ni Xie Yifu. 8 few. Bakit ngayon ka pa dumating? Makalipas ang 10 minuto. Nakangiting lumapit si Xie Yifu. Muje, kailan ka pa natutong mag-acupuncture? Ang galing mo, ha? Sa tanghalian, ililibre kita ng hita ng manok. Nang marinig mo ito, sumimangot ka. Huwag mo nang sabihing ililibre mo ako ng hita ng manok. Kahit hita mo pa ang ipakain mo sa akin, wala akong mararamdaman. Pagkasabi mo niyan, naggitngit si Xie Yifu. At kinurot ang tainga mo. Bastos, ganyan ka ba makipag-usap sa guidance counselor mo? Maniwala ka't hindi i-expel kita. Nang makita ito, mabilis na lumapit si Liu Roxu. Ma'am Xie, huwag mong ganyanin. Si Muje pa rin ang nagligtas kay Rong Yimin. Hindi natin pwedeng hayaang masaktan ang ating bayani. Nang marinig ito, umiti si Xie Yifu. Dinala na sa ospital si Rong Yimin. Kailangan nating pumunta doon. Ano sa tingin mo, Instructor Liu? Siyempre, nag-aalala rin ako. Sasama ako sa'yo. Nang makita mo ito, hindi ka natuwa. Lumapit ka at hinawakan ang kamay ni Liu Roxu. Instructor Liu, hindi mo pa sinasabi iyong mga salita. Hinihintay pa rin kita. Bitaw. Nang makita ito, sumimangot si Xie Yifu. Hinahawakan mo ang kamay ng instructor. Nagre-rebelde ka na ba? Galit kang sumagot, wala kang kinalaman dito. Nang marinig ito, tumayo si Xie Yifu sa gitna ninyo. Anong walang kinalaman? Ako ang guidance counselor mo. At ate mo pa. Lahat ng bagay tungkol sa iyo ay may kinalaman sa akin. Anong pinapagawa mo kay Instructor Liu? Magsabi ka ng totoo. Nang makita ito, lihim na napangiti si Liu Roxu. Kaya pala magkapatid kayo ni Xie Yifu. Kaya pala handa siyang mag-resign para sa pag-aaral mo. Pagkasabi mo niyan, tinuro mo si Liu Roxu. 8 few. Hayaan mong siya mismo ang magsabi. Nang marinig ito, tumingin si Xie Yifu kay Liu Roxu. At matapang na sinabi, Instructor Liu. Sabihin mo, ano nang pinapagawa niya sa'yo? Ako ang bahala sa'yo. Namula si Liu Roxu. Wala. Ma'am Xie, ito ay sa pagitan namin ni Muje. Hindi mo sasabihin, di ba? Alam ko na. May nagsabi sa aking kaklase kanina. Nagpustahan kayo. At gusto ni Muje na sabihin mong mahal mo siya, tama ba? Pagkasabi niyon, hindi napigilan ni Liu Roxu na takpan ang kanyang mukha. Nalaman na pala ng lahat ang tungkol dito. Hinawakan ni Xie Yifu ang braso ni Liu Roxu. At seryosong sinabi, Instructor Liu. May paninindigan ako sa usapan. Mahal mo man si Muje o hindi. Basta't natalo ka sa pustahan. Kailangan mong tuparin ang pangako. Nang marinig ito, namula ang mukha ni Liu Roxu. At yumuko. Sabihin ang mahal kita? Hindi pa umaabot sa ganoong level ang nararamdaman niya. Hindi sabihin, natalo siya sa pustahan. Nag-isip siya ng nag-isip. At nagdesisyon. Sige na. Muje, I love you. Pagkasabi niyon, tinakpan ni Liu Roxu ang kanyang nagniningas na mukha at tumakbo palayo. Ngayon, masaya ka na ba? Tinitigan ka ni Xie Yifu at tumakbo para habulin si Liu Roxu. Instructor Liu, sandali. Nang makita mo ito, tuwang-tuwa ka. System, narinig mo ba? Sinabi na ni Liu Roxu na mahal niya ako. Host, kailangan niyang sabihin ito sa Chinese. Kung hindi, hindi makukumpleto ang misyon. Paalala, 6 na araw na lang ang natitira. Nanlamig ka. Stang inang system. Wala kang magawa kundi tingnan si Liu Roxu. Na unti-unting lumalayo. Sa isang pribadong ospital. Nakaupo si Rong Yimin sa kama. Instructor Liu. Ma'am Xie, pasensya na sa abala.
Lumapit sina Liu Roxu at si Ifu. At hinawakan ang kamay ni Rong Yimin. At malumanay na nakipag-usap. Isang matangkad na lalaki sa katanghalian. Ang pumasok. Sino po ang dalawang bisitang ito? Sila po si Instructor Liu at ang guidance counselor na si Ma'am Xi. Dinalaw po nila ako. Nakangiting ipinakilala ni Rong Yimin kay Long Zixong. Lumapit si Long Zixong at kinamayan sila. Muling nagsalita si Rong Yimin, Itay. Ang nagligtas po sa akin ay ang kaklasikong si Muje. Dapat po natin siyang pasalamatan. Ano sa tingin mo? Siyempre. Pagkatapos, lumingon si Long Zixong kina Liu Roxu at si Ifu. Dalawang guro. Tulad ni Yimin. Puno rin ako ng pasasalamat sa estudyanteng iyon na si Muje. Gusto ko sana siyang imbitahang kumain. Narinig ko na ang tungkol sa milagrosong kakayahan ni Muje. Gusto ko rin sanang ipatingin sa kanya ang aking anak. Pagkasabi niyon, itinulak ang pinto. At isang nurse ang pumasok na may tulak-tulak na isang batang lalaki. Nakita ni na Liu Roxu at si Ifu na ang bata ay paralisado ang ibabang bahagi ng katawan. At hindi makalakad. Ang anak ko ay 10 taong gulang. Mayroon siyang kakaibang sakit. Pumapayat ang kanyang mga binti at hindi makalakad. Daan-daang sikat na doktor na ang aming nilapitan. Pero halos walang epekto. Kaya naman, iniimbitahan ko si Muje na tingnan siya. Nang banggitin ni Long Zixong ang kanyang anak, naging malungkot ang kanyang mukha. At nangingilid ang luha. Hinawakan ni Rong Yimin ang kamay ng kanyang kapatid. At naluha habang nakatingin kina Liu Roxu at si Ifu. Nang makita ito, napangitisik si Ifu. Along. Sasabihin ko po sa inyo ang totoo. Hindi po doktor si Muje. Ang pagkaligtas niya kay Yimin ay tsamba lang. Sa tingin ko, pwede nating subukan. Sabi ni Liu Roxu na may ibang opinyon. Ang pagliligtas ni Muje kay Yimin ay isang pagkakataon. Kung ganoon, baka naman may tadhana rin siya sa batang ito. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Long Zixong. Instructor Liu. Kung ganoon, pwede mo ba siyang tawagan? Instructor Liu, hinila ni Xi Yifu ang kamay ni Liu Roxu. At sinenyasan siya. Maaasahan ba si Muje? Hindi natin alam. Ngunit, yumiling si Liu Roxu. Kapag hindi maaasahan si Muje, siya ang pinaka hindi maaasahan sa lahat. Pero kapag maaasahan siya, walang makakatalo sa kanya. Pagkatapos ng military training sa umaga, bumalik ka sa dormitoryo para maligo. At umupo sa kama para magbasa ng nobela. Biglang tumunog ang iyong cellphone. Nang makita mong si Liu Roxu ang tumatawag, tinawag mo siyang ni ate. Paano mo ako tinawag? Namula si Liu Roxu. Nasa harapan naman siya ni Xi Yifu, Long Zixong at ng iba pa. Instructor Liu, nakita mo na ba si Rong Yimin? Naging seryoso ka. Nakita ko na. Ang ama ni Rong Yimin. Si Amy Along para magpasalamat. Nagpadala ng sasakyan para sunduin ka. Gusto kanyang imbitahang kumain. Maghanda ka na. Nang marinig mo ito, hindi ka makapaniwala. Wala akong oras mamayang tanghali. Nagbabasa ako ng nobela. Abala ako. Pagkasabi mo niyan, nagalit si Liu Roxu. Tanga! Ganoon ba kahalaga ang pagbabasa ng nobela? Huwag ka munang magbasa mamayang tanghali. Kinamot mo ang iyong buhok. Anong masama sa pagbabasa? Sa sobrang init, lalabas pa para makipagsosyalan? Mas masarap pang magbasa ng nobela. Nang marinig ito, sumimangot si Liu Roxu. Sasabihin ko na sayo ang totoo. Ang kapatid ni Rong Yimin ay may kakaibang sakit. Gusto ng tatay niya na ipatingin siya sayo. Pagkasabi mo niyan, natulala ka. Hindi mo ba alam na hindi ako doktor? Hindi na siyahang umungol si Liu Roxu. Hindi ka ba marunong gumamit ng silver needles? Hindi ka ba marunong manggamot? Ayaw mong sumunod, ha? Pupunta ako dyan at itatali kita, maniwala ka't hindi. Ngunit kalmado ka pa rin. Kahit itali mo pa ako, hindi ako pupunta. Yung pustahan natin, sabi mo sasabihin mong mahal kita. Pero nag-Ingles ka at nandaya. Nang marinig ito, namula si Liu Roxu. At napamura.
Sa sandaling ito, nasa alanganing sitwasyon siya. Tiningnan niya sina Long Zixiong at Rong Yimin. At ang maliit na batang lalaki. Lahat ay nakatingin sa kanya ng may pag-asa. Nagitngit siya at nangako. Kung mapapagaling mo ang kapatid ni Rong Yimin, sasabihin ko ang mga salitang iyon sa Chinese. Nang marinig mo ito, tuwang-tuwa ka. Tumayo. At agad na pumunta sa ospital. Sa silid ng ospital. Pagkatapos ibaba ni Liu Ruxuy ang telepono, namula ang kanyang mukha. Na parang isang magnanakaw. At nagmamadaling yumuko at pumunta sa banyo. Nang makita ito, mabilis na sumunod si Ifu. Instructor Liu. Bakit ka na naman nakipagpustahan kay Muje? Napangiti si Liu Ruxu. Gusto ko lang tulungan si Rong Yimin. Sa katunayan, may alitan ang pamilya Liu at Long. Gusto niyang sa pamamagitan ng pagtulong kay Rong Yimin ay magkaroon sila ng kapayapaan. Sa sandaling iyon, isang binata na may dalang briefcase. Ang mabilis na lumapit kay Long Zixiong. Mula sa briefcase, inilabas niya ang kontrata. Long. Nakuha na natin ang lupa sa Longhu. Ito ang kontrata. Kinuha ito ni Long Zixiong at tiningnan. Walang bakas ng saya sa kanyang mukha. Ano nang reaksyon ni Liu Weiqi ngayon? Hindi gumagalaw. Pero ayon kay Liu Yongdong, sagot ng binata. Lumingon si Long Zixiong sa pinto. At pabulong na nagtanong. Ano nang sitwasyon ng mga taong ipinadala mo? Nang marinig ito, nanlisik ang mga mata ng binata. Kikilos sila ngayong gabi. Bigla may naisip ang binata. Si Instructor Liu ay kapatid ni Liu Weiqi. Dapat ba nating di? Nang marinig ito, agad na tumanggi si Long Zixiong. May kasunduan tayong 4 na pamilya. Kahit anong mangyari, hindi natin pwedeng saktan ang kanyang pamilya. Sa kabilang dako, sumakay ka ng pribadong sasakyan papunta sa Longqiong Private Hospital. 2 ate. Matagal ba kayong naghintay? Tiningnan kanina Liu Ruxu at si Ifu. At parehong natatawa at nainis. Dapat sana, dahil sa imbitasyon ni Long Zixiong. Nakapormal kang damit. Pero nakasuot ka lang ng shorts at tsinelas. Tinitigan ka ni Liu Ruxu. Muje. Inimbitahan ka ni Long. At ganyan lang ang suot mo. Nang marinig ito, nagkibit balikat ka. Papasukin niyo ba ako o hindi? Kung hindi, uwi na ako. Huwag ninyong sayangin ang oras ko sa pagbabasa. Wala nang nagawa. Hinawakan ni Liu Ruxu ang braso mo papunta sa elevator. Bilisan mo na, naghihintay na si Long. Hinawakan din ni Ifu ang braso mo at nagbabala. Muje. Sa baba, pwede kang maging kaswal. Pero sa taas, hindi pwede. Siya si Long. Isa sa pinakamayaman sa mundo. Kailangan mong maging napakagalang. Nang marinig ito, sumimangot ka. Siya ang nag-imbita sa akin. Kung hindi, hindi ako pupunta. Nang makita ito, napabuntong hininga si Ifu. Kung ganoon, pauwiin na lang natin si Muje. Hinigpitan ni Liu Ruxu ang hawak sayo. Nandito na tayo. Subukan na lang natin. Ngunit, hindi ka nag-aalala sa mga ito. Sa salamin, pinagmamasdan mo ang magagandang katawan ng 2 babae. 2 ate. Sa tingin ko, magkasing haba ang mga binti ninyo. Susukatin ko. Pagkasabi mo niyan, lumuhod ka. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng elevator. Sa harap ng pinto, may isang grupo ng mga tao. At lahat ay nakatingin sa eksena sa elevator. Nakaluhod ka sa tabi ni Liu Ruxu. At ang 2 kamay mo ay may sinusukat. Lahat ay nagulat at tiningnan si Liu Ruxu. Namula ang mukha ni Liu Ruxu. At sinipa ka sa binti. Nakarating na ang elevator. Hindi ka pa ba aalis? Habang papunta sa silid ng ospital. Namumulang sinabi ni Liu Ruxu, Muje. Ako ang instructor mo. Sa susunod, umayos ka. Nang marinig mo ito, nagkibit balikat ka. Sabi nga nila, kung ano ang puno, siya ang bunga. Tinuruan mo akong mandaya. Paano ako hindi matututo? Nang marinig ito, ngumisi si Liu Ruxu. Saan ako nandaya? Hindi ba't sinabi ko? Sinabi ko sa Ingalls. Galit mong naisip, maghintay ka.
Sa loob ng 6 na araw, pasasabihin kita ng mahal kita sa Chinese. Habang nag-uusap, nakarating na kayo sa pinto ng silid. Si Long Zixiong at ang iba pa ay nakatayo sa pinto. Sabik na naghihintay. Nang makita ang iyong itsura, lahat sila ay nadismaya. Ang binatang nasa harap nila ay napakakaswal. At mukhang isang construction worker. Ngunit, iniunat pa rin ni Long Zixiong ang kanyang kamay para magpasalamat. Nag-usap kayo sandali at nagtanong na saan ang batang lalaki. Tumingin si Long Zixiong kay Director Liu Qian. Nasaan ang anak ko? Long, tulog na po ang Yaong Master. Baka sa susunod na lang po. Hindi ka pinapansin ni Liu Qian. Sa itsura mong iyan, kaya mo bang gamutin ang sakit ng Yaong Master? Tiningnan ka ni Long Zixiong nang may matalas na mga mata. At nalaman niyang hindi mo mahusgahan ang isang tao sa kanyang itsura. Gisingin mo siya at dalhin dito. Wala nang nagawa si Liu Qian kundi sumunod. Ilang sandali lang, itinulak niya ang isang wheelchair. Hindi malaman kung bakit. Ang batang lalaki sa wheelchair ay umiiyak. Pero nang makita ka niya, tumigil siya sa pag-iyak. At tinitigan ka. Deng Miu, ito po ang medical records ng anak ko. Nag-abot si Long Zixiong ng makapal na mga dokumento. Kinuha mo ito. At seryosong binasa mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nang makita ito ni Liu Roxu at si Yifu, tumango sila. Kahit papaano. Dahil sa seryosong pagtingin mo sa medical records. Mayroon kang dating. Pagkatapos mong basahin, napabuntong hininga ka. Mula sa simula hanggang sa dulo. Hindi ko maintindihan. Nang marinig ito, nagulat si Long Zixiong. Miu. Sinasabi mong hindi mo maintindihan ang mga dokumentong ito. Nang makita ito, naggitngit si Liu Roxu. At gustong-gusto kang suntukin. Hindi mo pala maintindihan, bakit mo pa binasa ng seryoso? Lumingon si Xie Yifu at sumakit ang ulo. Tingnan mo. Nagkalat ka na naman. Deng mo, ilang pasyente na po ang nagamot ninyo. Nagsimulang kabahan si Long Zixiong. Tapat kang sumagot. Ang anak ninyo ang unang pasyenteng ginamot ko. Ang anak ninyong lalaki ang pangalawa. Pagkasabi mo niyan, natulala si Long Zixiong. Akala niya, dahil sa iyong dating, napakagaling mo. Hindi niya akalain na isa ka lang palang nagpapanggap. Nang marinig ito, umisi si Liu Qian. At itinulak ang wheelchair. Long. Sa tingin ko, mas mabuting pauwiin na natin ang Yaong Master. Magpahinga na po siya. Nang makita ito, lumapit si Liu Roxu at pinigilan siya. At tumingin kay Long Zixiong. Long. Dahil nandito na si Muje. Subukan na lang natin. Naniniwala ako sa kanya. Nang marinig mo ito, napangiti ka. Totoo nga. Minsan, gusto mo ang mga sinasabi ni Instructor Liu. Pagkasabi niyon, masamang tumingin sa iyo si Liu Qian. Hindi nga niya maintindihan ang medical records. Paano siya manggagamot? Baka naman lalong lumala ang sakit. Hinila ni Xie Yifu ang kamay ni Liu Roxu. At nag-aalalang sinabi, hindi naman doktor si Muje. Baka lalong lumala ang sakit ng bata pagkatapos. Pero mahigpit pa ring hawak ni Liu Roxu ang wheelchair. Paano natin malalaman kung hindi siya doktor? Walang alam si Muje. Pero paano niya naligtas si Rong Yimin? Huwag na lang. Malamig na sinabi ni Long Zixiong. Kailangan nang magpahinga ng anak ko. Pumunta na lang kayo sa restaurant. Magpapadala ako ng tao para samahan kayo. Nang marinig ito, hindi na siyahang tumingin si Liu Roxu kay Long Zixiong. Long. Paumanhin, pero iniligtas ng estudyante ko ang anak ninyo. At pinilit ko pang dalhin si Muje dito. At ganyan lang ang ugali ninyo. Walang galang. Pagkasabi niyon, ang lalaking nakatayo sa likod ni Long Zixiong, si Wei Jian, ay lumapit. Sino ka sa akala mo? Para sigawan si Long. Nang marinig ito, nagalit si Liu Roxu. Sino ka? Nag-uusap kami ni Long, anong karapatan mong sumabat? Pinagmasdan mo si Wei Jian. May nakamamatay na aura ang taong ito. Pagkatapos mong maging god tier kung fu at banal na manggagamot, ang iyong mga mata at ika-6 na pandama ay naging napakatindi.
Nakita mo siyang masamang nakatingin kay Liu Roxu. Mabilis kang lumapit. At sinampal siya. Pinagsasalita ka ba? Hindi gumalaw si Wei Jian pagkatapos masampal. Umisi lang. Sa sarili niyang teritoryo. Sinampal siya ng isang binata. Tumatawa ka pa? Muli mo siyang sinampal mas malakas. Pagkatapos ng sampal na ito, hindi na tumawa si Wei Jian. Pero lalong nanlisik ang kanyang mga mata. Miji. Nag-aalala si Yifu na manakit ka pa. At mabilis na hinawakan ang iyong kamay. Nang makita ito, umiti si Liu Roxu sa iyo. Totoo nga. Marunong magprotekta ng lider ang lalaking ito. May potential. Nang makita ang tensyonadong eksena, mabilis na tumayo si Rong Yimin mula sa kama. Itay. Ganito na lang. May isang security guard sa ospital na si Old Lu. May maliit siyang apo. At pareho ang sakit nila ng kapatid ko. Bakit hindi natin subukan kay Muje sa batang iyon? Nang marinig ito, naisip ni Long Zixiong na maganda ang ideya. Hindi magkakaroon ng alitan. At makikita pa ang iyong kakayahan. Director Liu, puntahan mo na sila at dalhin dito. Pagkatapos ng 25 minuto, itinulak ni Liu Qian ang isang mahinang batang lalaki. Sa likod niya, isang matandang security guard na puti na ang buhok. Na may takot na tinitingnan ang bawat tao sa silid. Pagkatapos magpakilala, nalaman mo ang malungkot na kwento ng batang ito. Lolo, huwag ka nang malungkot. Titingnan ko po ang bata. Habang nagsasalita, marahan mong hinaplos ang batok ng bata. At ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakatulog. Biglang nagsalita si Long Zixiong. Miji, mas malala ang sakit ng batang ito kaysa sa anak ko. Hanggang saan mo siya kayang gamutin? Habang gumagamit ka ng karayom, sumagot ka. Patayuin muna natin siya at palakarin. Nang marinig ito, umiti at umiling si Long Zixiong. Imposible yan. Kahit ang pinakamagaling na doktor pa ang narito, hindi niya iyon magagawa. Umiti ka rin. Isang napakaliwanag ng ngiti. Paano kung magawa ko? Pagkasabi mo niyan, naglabas si Long Zixiong ng isang black card. Ito ay isang walang limitasyong Mastercard. Kung matutulungan mong makalakad ang bata, ibibigay ko sa iyo ang card na ito. Pagkatapos, umisi siya. Paano kung hindi mo magawa? Sasagot ka na sana. Nang may narinig kang siding. Bagong misyon. Kapag natapos, may gantimpala. Kapag hindi, may mabigat na parusa. Sabihin mo kay Long Zixiong. Kung hindi mo magawa, magiging live-in son-in-law ka ni Rong Yimin. Stang inang system, ang sama mo talaga. Sumakit ang ulo mo at hindi mo alam kung paano sasabihin. Muje, kung hindi mo magawa. Tanong ulit ni Long Zixiong. Tiningnan mo si Rong Yimin at huminga ng malalim. Kung hindi ko magawa, papakasalan ko si Rong Yimin. At magiging live-in son-in-law ng pamilya Long. Pagkasabi mo niyan, lahat ay natulala. Lalo na si Rong Yimin na nagulat. Sa wakas, hindi na nakatiis si Wei Jian. At galit na sumigaw, sino ka sa akala mo? At pinagnanasaan mo pa ang aming miss? Hindi ka nga karapat-dapat maging aso ng pamilya Long. Nangangarap ka pang maging live-in son-in-law. Umatras ka. Sumigaw si Long Zixiong. Umatras si Wei Jian. Pero nanilisik pa rin ang kanyang mga mata. At masamang nakatingin sa iyo. Nagpatuloy si Long Zixiong. Iniligtas naman ni Muje si Yimin. Kaya may karapatan siyang sabihin iyan. Yimin, ano sa tingin mo? Pumapayag ako. Walang pag-aalin lang ang sagot ni Rong Yimin. Ang kanyang dalawang malalaking mata ay nangingilid sa luha habang nakatingin sa iyo. Nang marinig ito, tinitigan ni Long Zixiong ang kanyang anak. Kahit sinong lalaki pwede niyang mahanap. Pero itong sutil pa ang nagustuhan niya. Kung manalo ka, bibigyan ka niya ng black card. Kung matalo ka naman, papakasalan mo ang kanyang magandang anak. Ibig sabihin, panalo man o talo. Ang resulta para sa iyo ay maganda. Kailan pa siya gumawa ng ganitong luging negosyo? Puno ng galit. CJ. Manggamot ka na muna. Masamang tinitigan ka ni Liu Roxu. Kanina, humanga pa ako sa'yo. Pero nang makita mo ang isang magandang babae,
Gusto mo nang maging live-in son-in-law niya. Wala kang kwenta. Si Xiyifu naman ay parang nagsiselos na masamang tumingin sa iyo. Nang makita mo ang isang mayaman at maganda, gusto mo nang lumuhod. Bastos. Pagkatapos ng 5 minuto, tinanggal mo ang mga karayom at tinakpan ng kumot ang bata. Nang makita ito, sumimangot si Liu Roxu. Tapos na. Ang iba ay hindi rin makapaniwala. Ang bilis. Nanggagamot ka ba talaga? Umupo ka at binuksan ang iyong cellphone. At nag-click sa isang appy. Tapos na. Maya-maya, magigising ang bata. Tingnan natin ang kanyang kalagayan. Tiningnan ni Liu Roxu ang iyong cellphone. Ano nang ginagawa mo? Nag-aayos ka na ba ng mga dokumento para maging live-in son-in-law? Nagbabasa ako ng nobela. Binuksan mo ang iyong cellphone. At binuksan ang nobelang Shining Instructor. Kung interesado kayo, pwede ninyong basahin sa Wukong. Pagkasabi mo niyan, napairap si Liu Roxu. Si Rong Yimin naman ay hindi alam kung matatawa o maiiyak. Sabi nila, mahilig kang magyabang. Ngayon, nakita ko na. Ang galing mong magpanggap. Pagkalipas ng mga 10 minuto, nagising ang bata. Lolo, agad na lumapit si Old Lu. Apo. Nandito si Lolo. Uwi na tayo. Masunurin ang bata. Tumango at bumangon mula sa kama. Agad na binuhat siya ni Old Lu. Huwag mo siyang hawakan. Tingnan natin kung kaya niyang bumaba mag-isa. Pagkasabi mo niyan, tiningnan ka ni Old Lu nang may pagtataka. 3 taon nang naka-wheelchair ang apo ko. Kaya na ba niyang bumaba mag-isa ngayon? Nang makita ito, si Liu Qian, si Wei Jian at ang iba pa ay ngumisi. Subukan natin. Iwinagayway mo ang iyong kamay. At sinenyasan si Old Lu na umatras. At nangyari ang isang nakakagulat na eksena. Dahan-dahang bumangon ang bata. At nakatayo. Bagaman mabagal ang kanyang mga galaw. Nakatayo pa rin siya. At ang mas nakakagulat pa. Dahan-dahang iniunat ng bata ang kanyang mga braso. At sinubukang humakbang. Lolo, kaya ko nang maglakad. Nang makita ito, lahat ay nagulat. Totoo ba to? Umiyak sa tuwa si Old Lu. At niyakap ang kanyang apo. Pagkatapos, lumapit siya sa iyo. At biglang lumuhod. Ginoo, isa kang henyong doktor. Ang iyong kabutihan. Kahit maging alipin mo pa ako, susuklian ko. Tumayo ka, tumayo ka. Agad mo siyang itinayo. Hindi ako henyong doktor. May tadhana lang kami ng apo mo. Sige na, sige na. Umuwi na kayo at dahan-dahang mag-ehersisyo. Ingatan ang pagkain. Gagaling siya. Umiiyak si Old Lu. At muling yumuko sa iyo. Sa wakas, sa tulong ni Liu Roxu at ng iba pa. Tumayo na rin siya. Naglabas siya ng isang lumang pitaka. At kumuha ng ilang maruruming pera. Henyong doktor, ito lang po ang pera ko. Itinulak mo ito pabalik. At tinuro ang black card sa mesa. May magbabayad na. Umuwi na kayo kasama ang apo mo. Mag-ehersisyo at kumain ng tama. Inihatid ni Liu Roxu. At Xiyifu si Old Lu. At ang kanyang apo. Miss Yimin, kung wala nang iba, aalis na ako. Tumango ka kay Rong Yimin. At kinuha ang black card sa mesa at lumabas. Mo, sandali lang po. Nang makita ito, nataranta si Long Zixong. At mabilis na sumunod palabas. Ang anak ko at ang batang iyon ay pareho ang sakit. Mo, pakiusap, tingnan mo rin siya. Pakiusap. Hindi ka lumingon. Along, ano nang sinabi mo kanina? At ano nang sinabi ng tauhan mo? Nang marinig ito, namula si Long Zixong. At galit na sinigawan ang sumunod na si Wei Jian. Wei Jian, mag-sorry ka agad kay Igemdit mo. Nang marinig ito, umiti si Wei Jian. At mabilis na yumuko. Mew. Pasensya na po. Nagkamali po ako kanina. Sana po ay mapatawad ninyo ako. Tiningnan ni Wei Jian ang galit na mga mata ni Long Zixong. At biglang lumuhod. Mew. Lumuluhod po ako sa inyo.
Pakiusap, iligtas ninyo po ang aming Young Master. Nang makita ito, lumuhod din si Liu Qian. Ginoo, isa po kayong henyong doktor. Pakiusap kung hindi dahil sa amin, dahil na lang po sa bata. Iligtas ninyo po ang Young Master. Ngunit hindi mo sila pinansin. At kasama sina Liu Roxu at si Yifu. Masayang naglakad papunta sa elevator. Nang makita ito, nagalit at nag-alala si Long Zixong. Lumingon siya kay Rong Yimin. Ngayon, ang anak na lang niya ang makakapagligtas sa kanyang anak na lalaki. Yimin, pakiusap, kumbinsihin mo si Muje. Nakatayo lang si Rong Yimin. At umiiyak. Sa ugali ng kanyang ama kanina. Kung siya man, hindi rin siya papayag. Yimin, kailangan ko pa bang lumuhod sa iyo? Nagsusumamo si Long Zixong. Doon lang tumayo si Rong Yimin. At mabilis na pumunta sa pinto at tumingin sa pasilyo. Pero nakapasok na kayo sa elevator. Bumalik si Rong Yimin. Umalis na si Muje. Desperado si Long Zixong. Yimin, gumawa ka ng paraan para makumbinsi si Muje na bumalik. Kahit anong halaga. Sa unang palapag ng ospital, pumunta si Liu Roxu sa banyo. At naghintay kayo ni Xi Yifu sa isang sulok. Muje, baliw ka ba kanina? Gusto mong sabihin ni Instructor Liu na mahal ka niya. At gusto mo pang maging live-in son-in-law ng pamilya Long. Sino ba talaga ang gusto mo? Hindi mo masagot. Lumingon ka at napabuntong hininga. Buwisit na system. Muje, hindi pwedeng magmahal ka ng kung sino-sino. Sa huli, ikaw lang din ang masasaktan. Muling kinurot ni Xi Yifu ang tainga mo. Siguradong galit na galit si Instructor Liu. Paglabas niya, mag-sorry ka ng maayos. Narinig mo ba? Masakit ang tainga mo. Hinawakan mo ang kanyang kamay. 8 few. Ito ay sa pagitan namin ni Instructor Liu. Huwag kang makialam. Nang marinig ito, lalong hindi pumayag si Xi Yifu. Ako ang ate mo. At guidance counselor mo pa. Ako ang ate at nanay mo. Kung hindi ako makikialam, sino? Pagkasabi mo niyan, sumuko ka na. Opo, nanay. Naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na. Dahan-dahan lang. Ma'am Xi. Anong ginagawa mo? Lumapit si Liu Roxu. At hinawakan ang kamay ni Xi Yifu. Bitawan mo na. Binitawan ni Xi Yifu. At mumiti kay Liu Roxu. Instructor Liu. Kanina, sinabi ni Muje na gusto niyang maging live-in son-in-law ng pamilya Long. Huwag kang magalit ha. Doon lang naintindihan ni Liu Roxu. Kung bakit mo sinaktan. Ngumiti siya. Bakit naman ako magagalit? Ang sinabi ni Muje ay isang insulto kay Long Zixong. Bukod pa riyan, sino si Muje? At sino si Rong Yimin? Posible ba silang maging magkasama? Nang marinig ito ni Xi Yifu, panatag na siya. Ngumiti siya. Instructor Liu. Ang kalmado mong mag-isip. Iniunat mo ang iyong mga kamay kay Liu Roxu at pumalakpak. Ate, ang lawak ng isip mo. Gusto ko ang mga babaeng malawak ang isip. Nang marinig ito ni na Liu Roxu at Xi Yifu. Ang isa'y kumurot sa tainga mo. Ang isa'y humawak sa lig mo. At pinahirapan ka hanggang sa sumuko. Ma'am Xi, kakain muna tayo sa labas. Pagkatapos kumain, bumalik ka na sa eskwelahan. Dadalhin ko si Muje sa isang lugar. Nagtaka si Xi Yifu kung saan kayo pupunta. Pero hindi siya nagtanong. At tumango na lang. Nang makita mo ito, hindi ka pumayag. Instructor Liu, halos alauna na. Pagkatapos kumain at bumalik sa eskwelahan, 2:30 na. Sa military training, kalahating oras lang ang pahinga ko. Gusto kong magbasa ng nobela. Nobela. Mababaliw ka ba kung walang nobela? Hindi mo na iniisip na sabihin kong mahal kita? Nang marinig mo ito, sinabi mong iniisip. Hindi ba't sasamahan pa kita mamayang gabi para makilala ang ate mo? Ang ganda ng panaginip mo. Paano ko sasabihin sa harap ng ate ko? Na mahal kita? Sabi ni Liu Roxu habang sinasakal ka. Ginamit din ni Xi Yifu ang dati niyang paraan ng pagkurot sa tainga. Muli kang binihag ng dalawang magagandang babae. Masakit pero masaya.
Wala kang nagawa kundi sumuko. Bitawan niyo na ako. May black card ako. Libre ko ang tanghalian. Makalipas ang ilang minuto, nakarating kayo sa isang Michelin-starred restaurant. Ma'am, may reservation po ba kayo? Isang staff ang humiti kay Liuroxu. Nang marinig ito, umiling si Liuroxu. Pasensya na po, ma'am. Ang restaurant po namin ay para lang sa mga may reservation. Paumanhin ng staff. Sa sandaling iyon, lumapit ka. Pakiusap, magluto ka na lang ng 2 ulam. Kakain lang kami at aalis na. Tiningnan ka ng staff mula ulo hanggang paa. At ang ngiti niya ay maihalong pang-iinsulto. Saan kaya galing ang pulubing ito? Para kumain dito. Pero magalang pa rin siyang nagsalita. Sir, pasensya na po kung walang reservation, hindi po namin kayo mapaglilingkuran. Nang makita mo ito, inilabas mo ang black card. Pwede ba to? Nang makita ng staff ang Mastercard black card, nanlaki ang kanyang mga mata at muli kang tiningnan. Sir, ma'am, pasok po kayo. Ihahanda po namin ang pinakamasarap na tanghalian. Para sa aming pinakamahal na bisita. Nagkatinginan sina Liuroxu at si Ifu. At parehong humiti sa iyo ng may paghanga. Habang papasok kayo, napansin mo ang isang lalaking papalapit. Bigla kang kinabahan. Ang bigat ng aura ng taong ito. Nang makita ng lalaki si Liuroxu, ngumiti siya. Roxu, kakain ka rin? Nang makita ni Liuroxu, siya pala ang security captain ng Wooding Hotel. At pinsan niyang si Xiaoxu. Kuya Xu, mag-isa ka lang? Nasa taas ang mga kaibigan ko. Kung wala nang iba, aakyat na ako. Tumango si Xiaoxu kina si Ifu at sa iyo. At mabilis na umakyat. Nagtanong ka, Ate, sino yung lalaki kanina? Nang marinig ito, sinabi ni Liuroxu. Ang security captain ng Wooding Hotel, si Xiaoxu. Matagal na siyang nagtatrabaho para sa ate ko. Mabuting tao siya. Mahilig lang magsugal. Host, nakumpleto mo ang misyon kanina. Gantimpala, kakayahang mag-hypnotize. Kapag na-hypnotize mo ang isang tao, sasagutin niya ang lahat ng tanong mo. Nang makita mo ito, lihim kang natuwa. Sa kakayahang ito, walang sinuman ang may sikreto sa iyo. Instructor Liu, mag-order muna kayo. Pupunta lang ako sa banyo. Nagpaalam si Ifu. Kumuha ng 2 tissue at mabilis na umalis. Kinuha ni Liuroxu ang menu. Miji, ano nang gusto mong kainin? Kahit ano. Wala kang gana sa pagkain ngayon. Ate, sabi mo, pagkatapos ng tanghalian, dadalhin mo ako sa isang lugar. Saan? Nagkunwaring misteryoso si Liuroxu. Malalaman mo pagdating natin doon. Sabihin mo na sa akin ngayon. Huwag kang magmadali. Pagdating doon, sundin mo lang ang mga utos ko. Nang makita mo ito, sinubukan mo ang iyong bagong kakayahan. Sige, matulog ka muna. Sa isang iglap, pumikit si Liuroxu. At sumandal sa iyong balikat at nakatulog. Niyakap mo siya. At pinagmasdan ang bawat galaw niya. Mahinang nagtanong, saan mo ako dadalhin? Sa Orthopedic Rehabilitation Hospital. Pabulong na sagot ni Liuroxu. Totoo nga, sinagot niya ang tanong mo. Muli kang nagtanong, ano nang gagawin natin sa ospital? Dadalawin sina Mei Lan Zhu, ang 4 na bodyguard, at imbestigahan ang sunog kahapon. 6 ang namatay sa sunog. At marami ang malubhang nasugatan. Pareho kaming naniniwala ng ate ko na sinadya ang sunog. At gusto naming imbestigahan ang katotohanan. At hulihin ang may sala. Kahapon, nagkasunog sa Wooding Hotel. At nasugatan sina Mei Lan Zhu. Hindi mo ito inisip pagkatapos. Pero ngayon, kung sinadya ang sunog, hindi lang si Liuroxu, pati ikaw ay hindi papayag. Makalipas ang ilang minuto, kumain ka na at tumayo. Kumain muna kayo. Lalabas lang ako para manigarilyo. Paglabas mo, hindi ka nanigarilyo, kundi mabilis na umakyat para maghanap ng impormasyon. Gagamitin mo ang hypnosis. Para tanungin siya kung sino ang pinatay niya.
Sa itaas, isa-isa mong pinasok ang mga silid. Biglang narinig mo ang boses ni Xiaoxu. Paika-ikang lumabas si Xiaoxu sa silid. Halatang lasing. Sa likod niya may 3 binata. Isa sa kanila ang nagsabi, Kuya Xu. Nasa basement ang sasakyan. Punta na tayo doon. Nang marinig mo ito, tumakbo ka papunta sa hagdanan. At mabilis na pumunta sa basement. Ilang sandali lang, lumabas si Xiaoxu sa elevator. Sa sandaling iyon, sinabi ni Xiaoxu, ihilang ako. At pumunta sa isang sulok. Ang 3 binata ay pumasok sa isang Land Rover. Nakita mo ang iyong pagkakataon. At lihim na sinundan si Xiaoxu. Kanang kamay iwinagayway. Tulog, tulog. Sa susunod na segundo, sumandal si Xiaoxu sa pader. At nakatulog. Alam mo ba ang tungkol sa sunog sa Wooding Hotel? Nagsimula kang magtanong. Mahinang sumagot si Xiaoxu, alam ko. Sinadya ba ang sunog na iyon? Alam mo ba kung sino ang nasa likod nito? Alam ko. Nang marinig mo ito, nagalit ka at kinuyom ang iyong kamao. At gustong-gusto mong suntukin siya. Sa sandaling iyon, may sumigaw sa tabi. Kuya Xu, tapos ka na ba? At biglang tumunog ang iyong cellphone. Nang makita mong si Liu Ruxui ang tumatawag, mabilis kang pumunta sa kabilang dako at nawala. Pagkatapos ng 8 minuto, sumakay si Xiifu ng subway papuntang Modu University. Ikaw at si Liu Ruxui ay sumakay ng taxi. Ate, saan tayo pupunta? Nakangiti mong tanong. Misteryoso pa rin si Liu Ruxu. Malalaman mo pagdating natin doon. Hindi ba't pupunta tayo sa orthopedic hospital? Hindi ba't dadalawin natin ang 4 na bodyguard? Hindi ba't imbestigahan natin ang sunog? Nang marinig ito, nagulat si Liu Ruxu. At napanganga. Paano nangyari to? Hindi kaya ikaw ang bulit sa tiyan ko? Bigla may naisip siya. Hinawakan niya ang iyong kamay. Mirje, pinakialaman mo ang privacy ko. Anong privacy ang pinakialaman ko? Ang mga sikreto sa tiyan mo, kaya ko bang pakialaman? Naisip din ni Liu Ruxu. Hindi niya sinabi ang kanyang mga sikreto. Paano mo nalaman ng malinaw? Hindi kaya marunong kang magbasa ng isip? Seryoso mong sinabi, ate. Tama ang hula mo. Ang sunog na iyon ay sinadya. May masamang motibo ang nagsunog. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Liu Ruxu. Saan mo nalaman na sinadya ang sunog? Dahil may traidor sa loob ng hotel. Nagkaisa sila para gawin ang sunog na iyon. Traidor. Nang marinig ito, nanlisik ang mga mata ni Liu Ruxu. Mayroon kang lead? Pagkasabi mo niyan, tumango ka. Mayroon. At alam kong ang traidor ay ang security captain na si Xiaoxu. Nang marinig ito, sinuntok ka ni Liu Ruxu sa dibdib. Si Xiaoxu ay anak ng tito ko. Tapat siya sa ate ko. Imposibleng pagtaksilan niya siya. Huwag kang magbintang ng mabuting tao. Nang makita mo ito, sumuko ka na. Naniniwala kang hindi magtatagal. Makakapagbigay ka ng ebidensya. Pagkatapos ng 1-0 minuto, binuksan ni Liu Ruxu ang kanyang handbag. At nag-abot ng 2 pulang pera sa taxi driver. Iwinagayway mo ang iyong kamay sa driver. Keep the change. Nang marinig ito, tinitigan ka ni Liu Ruxu. At kinuha ang sukli mula sa driver. Sa 20 pesos, mabubusog ka na sa tinapay. Nang marinig mo ito, tumango ka. Totoo yan. Pero sa kakayahan ko. Kailangan ko pa bang bumili ng tinapay? Hindi agad naintindihan ni Liu Ruxu. Nang bumaba ka at nakita mong nakatingin ka sa kanyang dibdib. Doon lang niya naintindihan. At sinuntok ka sa likod. Habang papunta kayo ni Liu Ruxu sa gusali ng ospital. Isang grupo ng mga security guard ang sumisigaw at tumatakbo papunta sa gusali. May sunog. Tumabi kayo. Huwag ninyong abalahin ang pag-apula ng sunog. Habang papunta kami ni Liu Ruxu sa gusali ng ospital. Narinig namin ang isang grupo ng mga security guard na sumisigaw at tumatakbo papunta sa gusali. Tumingala kami. At isang silid sa ika-negatibo, 8 palapag ang naglalabas ng makapal na usok at apoy. Kasabay nito, ang mga pasyente at pamilya ay parang alon.
na lumalabas mula sa exit. Sumisigaw, may sunog na naman. Si Liu Roxoy, sa tuwing nakakakita ng apoy, natatakot na. Kinuha niya ang cellphone sa kanyang bulsa at tinawagan si Hu Timi. Ang inaalala niya ay ang silid ng 4 na bodyguard. Sana hindi nasusunog. Tumawag siya pero walang sumasagot. Kinabahan siya. Hinawakan ang braso ko at tumakbo papunta sa entrance. Pero hindi na kami makapasok. Hinila ko siya. Hindi mo ba nakikita? Hinarangan na ng mga security guard ang pinto. Pwede lang lumabas, hindi pwedeng pumasok. Huminto si Liu Roxu at naghintay. Sa isang iglap, puno na ng pawis ang kanyang mukha. Tiningnan ko siya at nagtanong, bakit ka nagmamadali? Tumingin siya sa akin at sinabi, ang 4 na bodyguard ay nagprotekta sa akin ng higit 10 taon. Mula noong 10 taong gulang ako. Para na silang mga kuya ko. Muli siyang kumuha ng cellphone at tinawagan si Zeng Ilan. Tumunog ang telepono pero walang sumasagot. Tinawagan naman niya si Song Jinsu. Tumunog din pero walang sumagot. Sa pagkakataong ito, tinawagan niya si Ximen Triju. Sa wakas, may sumagot. Second miss. Biglang nagtanong si Liu Roxu, Kuya Triju. Nasunog ba ang silid ninyo? Kumusta kayo ngayon? Sinabi ni Ximen Triju. Na nasunog nga ang kanilang silid. Mabuti na lang at hindi pa sila natutulog. Siya at si Zeng Ilan ay gumapang palabas. Habang sina Hu Tiime at Song Jinsu ay gumulong palabas. Nang maisip ko ang paggulong nila, halos matawa ako. Hindi ba't isang kasanayan din iyon? Itinulak ako ni Liu Roxu. At nagpatuloy sa pagtatanong, kumusta na kayo ngayon? Sinabi ni Ximen Triju na nailipat na sila sa bagong silid. At maayos na ang lahat. Nakahinga ng maluwag si Liu Roxu. At nabunutan ng tinik sa dibdib. Ngunit bigla siyang nagitngit. At kinuyom ang kamao at sinuntok ako sa dibdib. Naramdaman niya na parang tumama ito sa isang bato. Napangiwi siya sa sakit. Hoy! Bakit mo ako sinuntok? Tanong ko na may pagtataka. Sabi niya dahil nakakainis ang sunog. Nang marinig ko iyon, muntik na akong himatayin. Nakakainis ang sunog. Bakit ako ang sinuntok mo? Sabi pa niya, wala akong mapagbuntunan ng galit. Kaya sayo na lang. Muntik na akong himatayin. Hindi ba't ito ang sinasabi nilang? Ang matalino ay natalo ng sundalo. Ang isang lalaking estudyante ay natalo ng isang babaeng instruktor. Wala ring magagawa. Maya-maya. Nagsalita si Liu Roxu, pinaghihinalaan ko na ang sunog na ito. Ay sinadya rin laban kina Mei Lan Zhu. Mahinahon kong sinabi, hindi mo na kailangang maghinala. Siguradong sinadya ito. Kailangan nating tanungin sila mamaya. Kung may alam silang sikreto. O may hawak silang alas laban sa iba. Naisip ni Liu Roxu na malalate na siya sa pagbalik sa eskwelahan mamayang hapon. Kaya agad niyang kinuha ang cellphone para magpaalam sa kanyang superior. Isinama na rin niya ako sa pagpapaalam. Naghintay kami ng kalahating oras bago kami pumasok sa silid. Ang 4 na bodyguard ni Mei Lan Zhu ay nasa iisang silid. Nang makita nila kaming pumasok, bumati sila. Pero hindi sila makabangon. Dahil sa sunog kahapon. Nasugatan sila ng tumalon mula sa ika-4 na palapag. Bali ang 2 braso ni Hu Timi. At may sugat sa mukha, tabingi ang bibig at mata. Bali ang 2 binti ni Zeng Ilan. Bali ang 1 braso at 1 binti ni Song Jinsu. Bali ang 2 braso at binti ni Ximen Triju. Dahil pa sa sunog. Lahat sila ay marumi at nakahiga sa kama. Parang mga sugatan na galing sa digmaan. Inalo namin sila ni Liu Roxu. At sinabing, aayusin namin ang kanilang mga bayarin sa ospital at mga problema sa pamilya. Lalo na nang lumapit ako kay Hu Timi. Tiningnan ko ang aking disipulo ng may paghanga. Ang makalabas sa sunog sa pamamagitan ng paggulong ay isang kakayahan din. Nagpasalamat sa akin ang 4. At tiningnan ako ng may pagtataka. Dahil kahapon, nang tumalon kami ni Liu Roxu, wala kaming galos. Lahat sila ay nagtataka kung paano ko nagawa iyon. Sa huli, hindi na nakatiis si Hu Timi at nagtanong.
Master, nang tumalon kayo ni Second Miss mula sa bintana. Bakit wala kayong galos? Matagal na akong nagtataka. Paano mo nagawa iyon? Mahinahon akong umiti. Lahat ay dahil sa swerte. Hindi naniwala sina Hutemi. Imposibleng magkataon lang. Paano kaming dalawa ay parehong maswerte? Nakita ni Liu Ruxuy ang mukha ni Hutemi, na halos hindi na makilala sa pinsala. At kinuha ang tuwalya para punasan ang kanyang mukha. Kuya Mei, masakit siguro ang mukha mo ngayon? Ano nang sabi ng doktor? Natuwa si Hutemi. At halos maiyak na. Second Miss. Hindi ito tungkol sa sakit. Sabi ng doktor, hindi na babalik sa dati ang mukha ko. Lumingon siya na may pagkadismaya. Kung habang buhay siyang tabingi ang bibig at mata, mahihiya na siyang humarap sa tao. Biglang nagkaroon ng ideya si Liu Ruxuy. Lumapit siya sa akin. Hindi ba't marunong kang manggamot? Pwede mo bang tingnan si Kuya Mei? Sabi ko, sige, titingnan ko. Kaya't inunat ko ang aking mga kamay at hinawakan ang mukha ni Hutemi. Bigla kong itinulak pakaliwa. At pakanan. Pagkatapos pataas at pababa. Na parang isang manika, tumunog ito. Si Hutemi ay sumigaw sa sakit. Nagulat si Liu Ruxuy. At niyakap ang leg ko para pigilan ako. Ang iba ay nagulat din. Sa huli, binitawan ko siya. Tingnan ninyo ang mukha niya. Lumapit ang lahat para tingnan. At lahat ay nagulat. Ang mukha ni Hutemi ay bumalik na sa dati. Bilog na mukha, malalaking mata, balbas. Matipuno. At marangal. Tuwang-tuwa si Hutemi. At muntik nang sabihin, Master, mula ngayon, ikaw na ang tatay ko. Nang makita ni Liu Ruxuy ang biro, sinuntok niya ako. Mirji, kahit ang ganitong mahirap na sakit, kaya mong gamutin? Natawa ako. Aba, ito ay dahil lang sa tadhana. Tinapik ko ang balikat ni Liu Ruxuy. Magmadali na tayo at pag-usapan ang mahalagang bagay. Agad na naging seryoso si Liu Ruxuy. At umupo sa kama ni Hutemi. Kuya Mei, ano sa tingin mo ang tungkol sa dalawang sunog na ito? Tahimik si Hutemi. At malungkot ang kanyang mukha. Nagdagdag si Liu Ruxuy, maraming namatay at nasugatan sa sunog kahapon. Ngayon, gusto rin nila kayong sunugin. Kailangan nating alamin kung sino ang may sala. Tiningnan niya si Hutemi at ang 3 pang bodyguard. Nagpatuloy siya, hindi lang ako pumunta dito para dalawin kayo. Gusto ko ring sabihin inyo ang totoo. Kahit anong sikreto ninyo, sabihin inyo sa akin. Nagkatinginan ang 4. At halos sabay-sabay na yumuko. Nakita ni Liu Ruxuy na alam nila ang totoo. Pero natatakot silang magsalita. Nang makita ni Liu Ruxuy na tahimik sila, nagalit siya at kinuha ang tasa sa mesa. At malakas na ibinato sa sahig. Isang malakas na tunog ang narinig. Turing ko sa inyo ay mga kuya. Pero turing ninyo sa akin ay tagalabas, ha? Kung hindi ninyo sasabihin, maghihiwalay na tayo. Nang marinig ito ng 4 na bodyguard, natakot sila. Lahat sila ay takot na nakatingin kay Liu Ruxuy. Dahil alam na alam nila ang ugali ni Liu Ruxuy. Seryoso siya sa kanyang mga sinasabi. Kung maghihiwalay sila, hindi na sila makakahanap ng trabaho sa Mudu. At ang kanilang pamilya ay madadamay. Nag-usap sila sa pamamagitan ng tingin. At sa huli, tumingin ang iba kay Hutemi. Bilang kanilang leader, siya ang dapat magsalita ngayon. Nag-isip si Hutemi. Tiningnan niya ang galit na si Liu Ruxuy. At sa wakas, nagdesisyon. CJ. Second Miss, sasabihin ko na. Pagkatapos, tinuro niya ako. Hayaan mo munang umalis si Master. Agad na tumanggi si Liu Ruxuy. Hindi kailangan. Kahit anong ugali ni Muje. Naniniwala akong tapat siya sa akin. Nang marinig ko iyon, medyo nainis ako. Sta. Anong problema sa ugali ko? Wala naman akong kinain o ininom sa'yo. Bakit mo ako sinasabihan ng ganyan? Sige na. Pagkasabi niyon, nagsikip ang labi ni Hutemi. At matagal bago nagsalita. Second Miss. Ang dalawang sunog na ito ay may kinalaman sa iisang tao. Agad na nagtanong si Liu Ruxuy, sino?
Malungkot na sinabi ni Hutieme, isang kamag-anak mo. Gustong malaman agad ni Liu Roxuy ang pangalan. Paalala ni Hutieme, huwag kang magalit pagkasabi ko. Huwag kang mag-react. Sinabi ni Liu Roxuy na huwag mag-alala. Hindi ako mag-react. Doon lang sinabi ni Hutieme ang sagot, si Xiaoxu. Lahat ng ito ay may kinalaman sa kanya. Nagulat si Liu Roxuy at umatras. Si Xiaoxu ay pinsan ko. At security captain ng Wooding Hotel. Matagal na siyang tapat sa ate ko. Paanong may kinalaman siya? Napangiti si Hutieme. Kaya hindi namin masabi sa iyo. Kung hindi kami magsasalita, hindi ka papayag. Kung magsasalita kami, magkamag-anak kayo. Imposibleng hindi ka maniwala sa kanya. Sina Zheng Yilan, Song Jinxiu at Ximen Triju ay napangiti at tumango. Nang marinig ito ni Liu Roxuy, nagpatuloy siya sa pagtatanong na saan ang ebidensya mo. Nagdududa siyang tumingin kay Hutieme. Malungkot na umiling si Hutieme. Walang ebidensya. Pero mula noong nakaraang buwan, sinubukan akong suhulan ni Xiaoxu. Gusto niya akong sumunod sa kanya. At ang target niya ay ang ate mong si Liu Weiqi. Si Liu Zong gusto niyang saktan ang ate mo. Impossible. Tinuro ni Liu Roxuy si Hutieme. At nanginginig ang kanyang mga daliri sa galit. Sinungaling ka. Si Kuya Xu ay pinsan ko. At pinagkakatiwalaan ng ate ko. Paanong sasaktan niya ang ate ko? Nagngitian ang mga kamay ni Hutieme. At malungkot ang kanyang mukha. Second miss. Bakit ako magsisinungaling? Ang kanyang lakas at posisyon ay nandyan. Kaya ko ba siyang kalabanin? Kaya ko ba siyang siraan? Sinubukan niya akong suhulan pero hindi kami pumayag. Kaya gusto niya kaming patayin sa sunog. Isang sunog. Hindi sapat kaya dalawa. Pagkasabi niyon, napabuntong hininga si Hutieme. Kung hindi kami namatay ngayon, dahil iyon sa proteksyon ni Second Miss. Nang marinig ito ni Zheng Yilan, Song Jinxiu at Ximen Triju, tumango rin sila. At inulit ang sinabi. Salamat kay Second Miss. Naging yelo ang mukha ni Liu Roxuy. At nag-aapoy ang kanyang mga mata. Impossible. Siguradong imposible ito. Sinabi ni Hutieme. Second Miss, sinabi mong sabihin ko. Kaya sinabi ko ang totoo. Tungkol sa ebidensya, wala ako. Pagkasabi niyon, lumingon si Hutieme. At naghintay ng desisyon ni Liu Roxuy. Ang tatlo pang bodyguard ay yumuko rin. At naghintay ng desisyon ni Liu Roxuy. Natigilan si Liu Roxuy. At dahan-dahang ibinaba ang kanyang mga daliri. Nalito siya. Alam niya ang ugali ni Hutieme. 100% siyang naniniwala na hindi siya magsisinungaling. Bukod pa riyan, pinaalalahanan ko na rin siya na mag-ingat. Ngayon, mukhang may basehan ang mga sinabi ko. Nag-isip si Liu Roxuy ng ilang minuto. Lumingon sa akin at nagtanong, ano sa tingin mo, Muje? Mahinahon akong sumagot, wag muna nating guluhin ang sitwasyon. Mamayang hapon, kakausapin ko si Xiaoxu. Sasabihin ko sa kanya na magbago na. Ngumisi si Liu Roxuy. At natawa rin ang apat. Alam ni na Liu Roxuy na. Hindi basta-basta si Xiaoxu. Kahit papagsamahin ang apat. Hindi sila kalaban. At ako naman, sinasabi kong magbago na. Baka sa huli, ako ang mapahamak. Muje, huwag ka nang magpanggap. Kumunot ang noo ni Liu Roxuy. At kukunin na sana ang cellphone para tawagan si Xiaoxu. Sumigaw si Hutieme, huwag, Second Miss. Kung hindi niya aminin. At masira ang relasyon ninyo. Paano na? Sina Zheng Yilan, Song Jinxiu at Ximen Triju ay nag-aalala ring tumingin kay Liu Roxuy. Lahat sila ay natatakot na lumaki ang gulo at patayin sila ni Xiaoxu. Matigas na sinabi ni Liu Roxuy, walang imposible. Kaya ba niya akong saktan? Kahit 100 beses pa, hindi niya gagawin. Sininyasan niya ang apat na kumalma. At tumawag. Suexu, bakit ka tumawag? Tanong ni Xiaoxu. Sinabi ni Liu Roxuy. Pumunta ka sa Orthopedic Rehabilitation Hospital. Nasunog na naman sina Mei Lan Zhu. Pumunta ka dito at tulungan mo sila.
Kinakabahang nagtanong si Xiaoxu, ano nang nangyari sa sunog? Kumusta sila ngayon? Maikling sumagot si Liu Ruxu, pumunta ka na lang dito. Pagdating mo, saka natin pag-usapan. Pumayag si Xiaoxu na pumunta agad. Sa sandaling iyon, ibinaba ni Liu Ruxu ang telepono. Sumakit ang ulo ng apat at nag-alala. At walang tigil sa pagbuntong hininga. Si Liu Ruxu naman ay puno ng kumpiyansa. Maghintay kayo at tingnan. Tingnan natin kung paano aamin si Xiaoxu. Umiti ako at hindi nagsalita. Tumayo lang at pumunta sa